more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Headlines ngayon, sports news, magazine, celebrity, entertainment, interviews, music, and more. All in one. All in one. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas komprehensibo, mas malaman. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Philippine Standard Time, 10 minutes after 10 a.m. Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kaabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Magandang umaga, Luzon, Visayas, and Mindanao. Today is September 13, 2023. It's a Wednesday again. At ibig sabihin yan ay oras na naman po para sa isang oras na balitang volleyball dito lang sa Spikers Net. Ako po si Dennis Hilanga, kasama ang ating partner na na-miss ko ng 2 linggo, Timothy Tapales. Ayan, welcome back. Yes, salamat Tim, salamat. Oo, after nga ng 2 weeks na coverage natin ng FIBA World Cup, eto, back to the basics. back in action. Volleyball naman tayo, ano. Live po tayong napakikinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo. At syempre sa facebook.com, sa ating live streaming, facebook.com/Radyo Pilipinas 2 Sports. Kamusta team? Na-miss kita. Okay naman ako kasamang Dennis. It was a good weekend for the past week, pero nag-enjoy din ako dun sa FIBA World Cup despite na dito muna tayo sa base muna, pero yun, syempre enjoy tayo na makita yung top basketball players and top basketball teams sa World Championships talaga. Oo, yan, oo. Pero kasabay pala nung FIBA, no, kasi hindi man natin masyadong napansin yung ibang mga volleyball tournaments dahil nga nakatutok tayong lahat sa FIBA Basketball World Cup. Ay natapos na pala itong 22nd Asian Senior Women's Volleyball Championship kung saan lumahok ang ating pambansang koponan dyan. Mamaya bigay mo sa atin team yung recap niyan. At syempre palapit na rin po ang Asian Games. Next week ang opening. Kaya meron nang inilabas na line-up for the men's team at yung beach volleyball teams natin. Ano? Sino-sino ba ang mga kasali at sino-sinong mga pangalan yung nawala dyan sa listahan na yan? Totoo yun, kasamang Dennis ROTC Games ay natapos din yung Mindanao leg. May volleyball competition din doon. Tingnan lang natin kung sinong nanalo. And one of the top players ng ating bansa for or playing for Creamline Cool Smashers na si Gia Morado, ang napakahusay na setter, ay maglalaro na sa Japan. Yan, So, bye-bye Philippines muna, no? Hello Japan for Gia Morado. And dahil malapit na rin ang collegiate season, no, ay magbubukas po ang Shakey Super League Preseason Championship. 16 teams ang kasali ho dyan. Kababang din yun. And may isang nilulutong volleyball league. No, naka LGU base po ito, ang Maharlika Pilipinas Volleyball League. So ilan yan sa mga aabangan din natin ng mga volleyball leagues. At syempre ang mga balita sa ibayong dagat pagdating po sa volleyball ating hihahatid din maya-maya lamang. So ngayon, bago tayo tumungo dun sa mga binanggit natin na mga magiging topics natin today, kuha lang tayo ng isang quick break at sa ating pagbabalik, larga na tayo opening serve ng ating programa. Dito lang po sa Radyo Pilipinas 2 Sports.
Pamamaman ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Mula center line, front zone hanggang baseline, lahat ng galawan sisipatin sa Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. 10:19 ng umaga, nagbabalik po ang Spikers Net at team. Ano nga bang nangyari dito sa 22nd Asian Senior Women's Volleyball Championship? At ano ba ang naging resulta ng ating women's team dito sa kompetisyong ito? So ito nga, yung Philippines nga sa 2023 Asian Women's Volleyball Championship, medyo inalat nga sila dito dahil nagtapos sila ng 13th place dito sa kabuuan ng kompetisyong ito. Dito, ginanap ito sa Nakhon Ratchasima sa Thailand. Ito ang Philippines nga ay nagrupo sa Pool D kasama ang many-time champion na China. Alam ko 15-time champion sila. Tapos Kazakhstan and Hong Kong. Itong competition ito ay may 14 na teams na kabilang dito. All around Asia. And yun nga, dito nga sa group stage, winless nga ang ating national team. Kung saan natalo sila sa Kazakhstan, sa China at sa Hong Kong. Sa Kazakhstan, it was a heartbreaking loss dahil natalo sila sa 5 sets dito. Kasi dun sa laban na yon, lamang na sila 2-1 after nung third set. Pero nakabawi yung Kazakhstan. On the fourth set,
And dun sa fifth set, dun na sila talaga hindi nakabawi talaga. Ang game ng Kazakhstan nagtapos sa score na 21-25, 25-17, 26-24, 25-27, and 6-15. Talagang dinikdik ng Kazakhstan ng Pilipinas doon sa last set, scoring only 6 in the 15. Tapos yung sa China and Hong Kong, straight sets tayo natalo doon. Sa China, natalo tayo 15-25, 20-25, tapos 17-25. Tapos sa Hong Kong, talo rin tayo 21-25, 21-25, tapos 17-20, that's 11-25 yan. Ulitin ko ulit, 21-25, 21-25, 11-25. Ayun yung pagkatalo natin sa Hong Kong. Then, nung tumungo naman sa group stage, sa classification round, napabilang tayo sa Pool H, kasamang Dennis. And, sa Pool H, kasama natin doon ang Iran at saka ang Hong Kong. Yung yung record natin versus Hong Kong na 0-1, dinala na natin doon sa group stage ng Pool H. And nagtapos tayo ng 0-2 doon dahil natalo rin tayo sa Iran. And we end up in 5 sets. Yes. 25-22, 22-25, 21-25, 26-24, and 12-15. It was a heartbreaking loss din kasi leading na tayo 1 set but Iran lumagasa doon. Nagtapos silang 0-2 sa Group H. Then, finally, after nung group stage, nung classification matches and group stage, nanalo rin tayo kontra Uzbekistan na winless din all throughout the tournament. At tinalo natin sila sa 13th place na labanan. Sa straight sets, 25-20, 25-17, 25-23. Ayan yung mga kaganapan dito sa Pilipinas sa labanan sa Asian Women's Volleyball Championships. Ulitin ko ulit, we placed 13th dito sa 14 women field team. Oo. And dito naman sa same competition pa rin ang Thailand ang nakakuha ng kanilang ikatlong titulo sa kanilang baluarte matapos pataubin ang China sa 22nd Asian Senior Women's Championship nga. Dahil ito nga it was a 5-set thriller, 25-21, 25-27 or tapos medyo nakaka-score hindi yung sa na-score dito sa Thailand versus China. Ito po yung score nila sa final game dito sa finals rather. Ito po yung sa score nila sa laban nila dito sa final round and Thailand nga po ang nanalo dito with a score of 25-21, 25-27, 25-19, 20-25 and 16-14. Yung dulo ng laban nito talagang dikdikan na kasi they made it to 16-14 and it was a 5-set match. Talagang worth talaga yung pinanood ng mga fans dito kasi alam natin Thailand is well known din for volleyball Kaya talagang for sure sila yung nag-enjoy dito. And sa bronze medal match naman, ang Japan po ang nanaig kontra Vietnam. 5 sets din. 21-25, 25-14, 25-22, 20-25, and 15-11. Ayan po. So, ang final standing natin dito ay Thailand with the gold, China silver, Japan with the bronze, and 4th place ang Vietnam. Ayan po. Yung Kazakhstan na nakalaban natin is 5th place. Ayan po yung natin dito. So tayo, ang Pilipinas, pang 13 out of 14 countries na sumali. Ang tanging panalo lang ho natin ay battle for 13th place against Uzbekistan by 3-set route, 25-20, 25-17, and 25-23. So, masaklap for the Philippines kasi hindi pa rin tayo manalo in this stage sa Asia. Sa Asian. Mahirap talaga yung kumbaga, hindi natin matukoy talaga ano bang problema, yung line-up ba, yung coaching ba, yung preparation. Actually, this team kasi is represented by mostly NU players talaga. And mga then, college players po, and then may isang Adamson at saka isang UP player. So, ayun, that's it for the 22nd Asian Senior Women's Volleyball Championship. And another development for the women's team sa volleyball ng Pilipinas. So, dahil nga palapit na ang Asian Games, sa kasamaang palad sa mga naghahantay na mapanood yung mga players natin sa women's volleyball ay hindi sila kasali sa Asian Games dahil sinabi ni Mr. Tatsusara na hindi magpapadala ang Pilipinas ng women's team sa Asian Games, After nung 2018, yun yung huling salang netong women's team natin sa Asian Games sa Indonesia. So this time wala. Pero
ang ating men's team at beach volleyball women's and men's squads are participating dito po sa Asian Games sa Hangzhou, China na magsisimula next week. So pinangalanan ng PNBF yung 12 players na bubuo sa men's volleyball team natin, no? So this will be the first time in 49 years. Wow. No, parang 5 dekada ang pinag-uusapan dito. Last time na sumali ang Pilipinas sa Asian Games was in 1974 sa men's competition, men's division. Oo, ang tagal nun kasama Dennis, hindi pa tayo pinapanganak nun, ha? Oo naman, team. 1974 yan eh. 2000 ano lang ako eh, 12. 2012 ako, 2005 lang ako eh. 5 ka ba? Ayun nila maniwala sa master control. 1974. So 49 years, no? 49 years later, isasali na po ang Pilipinas sa men's volleyball. Kaya naman exciting ito dahil ang tagal na nawala ng ating koponan dito. So, ang mga bubuo ho dito sa squad natin, 12-man line up for the Philippines, sina JP Bugawan, Chungasona Enjingha, si Ryan Ka na isang Phil Foreign, Brian Bagunas na alam naman natin ay veterano na talaga sa national team ever since, no? Hindi na natin matandaan kailan nagsimula si Brian sa national team. Kasama niya si Kim Malabunga, ito pa isa, veterano din. Mark Espejo, no? Jao Umandal, Lloyd Josapat, Manuel Sumangid III, si Steven Rotter team. Ito very impressive to dun sa CV League. No, 2 opposite hitter awards yung kanyang nakuha dito, 'di ba? Tapos si Vince Mangulabnan at Adrian Villados. So parang mostly etong mga players na nabanggit natin, sila rin naman yung mga ginagamit core players natin, talaga ng national team natin. Netong mga nakalipas na competitions na sinalihan natin, nung SEA Games, nung V-League, no? Sa ano yan, dalawang meron pa yung isang legs yun, Santa Rosa at saka Thailand yung isa, ha? Meron pa yung Challenge Cup pa. May Challenge Cup din. So ayan, dito natin makikita yung lakas nitong koponan na to. Alam ko, team, na bracket tayo sa na-bracket yata tayo sa Japan eh. Kasama yung Japan, grabe yun. Group of death to, team, ha? Kasi, tingnan mo, Group F, ang kasama natin dito, Japan. Tsaka yung bronze medalist siya ng BNL, yung Japan, di ba? And one of the powerhouses ng Asia. Tapos, kasama din Indonesia, SEA Games. Champion. Tapos yung Afghanistan. Talagang grabe. Parang suicide squad ata ito napunta. Grabe talagang kailangan natin manalo dito at least 2 games. 2 games dapat. Para makausad sa susunod. Anyway, hihimayin pa natin yung line-up nitong ating men's volleyball team next week. No, kasi yung Asian Games week na natin, yung opening week natin eh. So, yan muna yung konting teaser lang muna. Pero ito, pangalanan din natin yung binigay na listahan ng Philippine Olympic Committee na maglalaro po sa beach volleyball. Beach volleyball. So, sa women, sino ba yan? Sa women, si Jen Eslapor, si Didge Rodriguez, si Graidel Matibaf, and si Kylem Progelia. Wala na si Cici Rondina, tsaka si Jovelyn Gonzaga mamimiss natin yung mga yan, team. Kasi yan, nakasanayan na natin mga panood dyan eh. Ilang beses silang nanalo in the international competition. Yung pero nung huling SEA Games ni Cici tsaka ni Jovelyn, sila yung magkapares, hindi sila nakakuha ng bronze yata or ganyan. Pero the last, yun nga. Pero ito si Jen Eslapor tsaka si Didge Rodriguez. Andiyan na rin talaga yan. Matagal na to talaga sa ating national team. Sila halos yung mga players for the beach volleyball sa women. So, bakit kaya wala na si Cici at si Jovelyn, no? Baka nag-focus na sa pro career. Indoor volleyball. Or baka nag-beg off din sila. No? Mabuti mahingi natin yung kasagutan wala sa PNBF. No? Bakit wala si Cici and si Jovelyn? Or baka tapos na rin talaga yung kanilang campaign for the beach volleyball. Mga bagong dugo na, mga bagong mga players na. Parang turnover na sa next generation. Pero yung men, sila pa rin. Si Ranran Abdilla, si Jude Garcia, si Jaron Requinton, at saka si James Boitrago pa rin po. Yan. Sila pa rin yung si mga Game Squad natin, sila pa rin yan. Buo yan. Actually, maganda tong talagang sila pa rin talaga. Oo nga eh. Talagang buo pa yung men, pero yung sa women yun yung medyo nag-iba lang. Nagkaroon ng rotation ng players dito. So, yan po yung mga maglalaro for the beach volleyball at men's volleyball sa Asian Games. So, kaya nga kanina sinasabi natin, 'di ba? Next week ating babalikan ulit 'to para before the actual competition sa Asian Games. Banggit natin yung other pools
na mga kasali dito sa Asian Games Volleyball, no? Iisa-isahin natin Yes, yan. next Oo, week. totoo So, yan. ayun, again, walang women's team po. So, sayang. sorry to disappoint yung mga fans na naghahantay dun sa ating women's team, pero wala tayong mapapanood na Asian Games women's volleyball na irerepresenta yung Pilipinas. So, yan po. Ang oras po natin, 10:30 ng umaga, magbabalik ang Spikers Net makalipas ang ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. VIP courtside seat ang ipapa-experience sa inyo ng Spikers Net. With Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Tatlong minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Spikers Net. Oy team, binabati pala natin ng isang maligayang kaarawan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagdiriwang po ng kanyang ika-66th birthday ngayong araw. Happy birthday po, Mr. President. Happy birthday! So yun, balik tayo dito sa ating program sa Spikers Net. So ito team, no, isang malaking development for the Philippine volleyball dahil ang veteran national team member natin at isa sa mga talagang hinahangaang players ng bansa na naglalaro for the Creamline Cold Smashers, si Gia Morado ay nasa Japan na, no, para maglaro sa Denso Airbees. No? Grabe team. Anong masasabi mo dyan? Grabe kasi alam naman natin isang kalidad ng isang Gia Morado and she deserves it to be part of the one of the best leagues sa mundo and if not the best sa Asia super deserve niya kasi deserve niya makita yung talent makita yung talent niya doon na may pakita niya kung ano yung kaya niyang gawin and she has proven a lot in the PVL and I think it's time na talaga na mapunta rin siya sa ibang liga. Tama. Oo. Ano to ito yung Japan V-League. Division 1 to team hindi to basta-bastang liga. Kaya Sabihin top tier league to, no? Oo. Denso Airbees, no? So magiging setter pa rin ang 28 years old, the former Ateneo Blue Eagle na si Gia Morado. Ayan yung picture na yan, ano, makikita nyo diyan. Ayan si Gia, yung sa mga
third from left no, sa mga screens. Ayan. Siya yun. At masayang-masaya si Gia sa kanyang bagong endeavor dahil nga parang after sino ba yung isang player pa na naglaro ng si Jaja Santiago, di ba? Oo, Jaja. No. So parang si Gia yung next no, na talagang star, volleyball star ng ating bansa na nandito na sa Japan. So meaning yung favorite ni Ma'am Rox na creamline, wala nang Gia Morado. Pati rin si Sir Boyet, favorite niya rin creamline. Favorite mo rin yun, di ba, Tim? Oo, syempre. And abangan natin kung magtatagpo ba sa V-League si Jaja at saka si Gia. Oo nga, no? Yung tapatan nila doon ay naaantayin natin. So, ang Airibis po tumapos ng ika-6 na pwesto nung 2022-23 season. No, 6th place, medyo mababa iyan. Kaya naman inaasahan na si Gia ang magdadala ng panibagong energy and her playmaking, excellent playmaking ni Gia ang aasahan nitong Airibis. Pero yung kanyang debut on October 28, malaking hamon agad dahil ang B-League defending champion na NEC Red Rockets ang kanyang makakatapat agad, Team. Agad talagang talagang wala man lang test of character agad for Gia no. Talagang defending champion agad yung makakaharap nila. Pero ang tawag doon, naniniwala pa rin ako na kayang-kaya. So ito naman yung binabanggit mo kanina na November 4, si Gia and her team, yung Denso, makakatapat niya itong kanyang kababayan na si Jaja Santiago na lumipat sa JT Marvelous. Ang huling team ni Jaja is yung Ageo, di ba? So, Ageo Medics. Yun. So, ayun, magandang abangan dyan, team. Bangga ang Gia de Guzman at Jaja Santiago. Talagang, parehas Pinoy na Filipina nasa showdown so, V-League. Yun, congratulations kay Gia Morado de Guzman para sa panibagong panibagong milestone ng kanyang career. And sa pag-alis nga ni Gia sa Creamline, sino kaya ang magi-step up na setter ng kanilang koponan? Alam ko si Kyle ata si Kyle Atienza kasi nakita yung potential ni Kyle nung mga naglaro to sa international. Parang minsan pang na-awardan to, di ba, nung nag-best setter. Kung hindi si Atienza, si Kyle Negrito ata yung isa. Hindi, Kyle Atienza yun. Yun. So, yun. Ang mga updates for the PVL, no? So, ayan po. And, isa pa, team, ito naman, from the pro ranks, punta naman tayo sa collegiate, no? Kasi, etong Shaky Super League preseason championship ay magbubukas na ngayong linggo, no? At, sa katunayan, nagkaroon na ng photoshoot yung mga teams na maglalaro dito. The past days, nagka-photoshoot na sila. And magkakaroon ng press conference this week din. Yes. No? So, para ibigay siyempre sa mga media, no? Ipaalam ng Shaky Super League yung kanilang liga na paparating. So, eto ang 16 teams na nagko-compete. 16 teams ang mag-compete dito at gaganapin ang mga laro sa Phil Oil Eco Oil Center. So, sa Pool A, ang mga kasali dyan, NU, UE, tsaka SSCR o San Sebastian College, Recoletos, tsaka Jose Rizal University. Sa Pool B naman, Adamson, Arellano, Lyceum at San Beda. Sa Pool C naman, UST, Perpetual, San Letran, at tsaka Benilde. Yes. Sa Pool D naman, Ateneo, FEU, Mapua at EAC or yung Emilio Aguinaldo College. Nagtataka kayo, walang Lasal, defending champion ng UAP. Wala, no? Wala. Tsaka yung UP hindi rin sumali. So, ibig sabihin, kompleto yung 10 teams ng NCAA. Pero sa UAAP, 6 lang. So, yan. Pero equally distributed dyan, team. Nakita mo naman dun sa Pool A, B, C, and D. Apat. Na tiga-apat yung mga koponan at magkakahalo yung parang, tama ba? Dalawa no? Dalawang UAAP tapos dalawang... Ay, hindi. May yung B, isang UAAP school lang yun, yung Adamson lang. Ganun din sa C. Sa C, Pero yung A and D, tig dalawa. Tig ganun. Kasi hindi talaga mag-equal kasi... 6 lang buti kung 8, di ba? Yun so, yun. Ba't kaya walang Lasal? Oo nga. Kasi nag-champion sila nung di ba? Nung yung isa pang... competition pa. Yung Shaky Super League din, isa pang liga nila yun before tong preseason Siguro may pahinga lang. Parang invitational ata yun. Baka nagpahinga lang itong Lasal, no?
So, games, no? September 16, 1:30 opening ceremony before Perpetual and UST fight against each other at 3:30 p.m. At yung San Beda. Closer naman natin, San Beda Tsaka at Arellano, 6:30 p.m. Samantala sa linggo, Sa linggo, September 17 naman, triple header tayo sa linggo 1 p.m. UE versus JRU, tapos 3:30 LPU versus SBU, then 6 p.m. Arellano versus Adamson, yun to. So, yung first game natin dito, it's UAAP versus NCAA, tapos all NCAA yung second game, then yung third game, yung closer is UAAP versus NCAA. Oo nga, sakto, binabanggit natin yung Shaky Super League. Nakikita ko si Ma'am Rox kumakain ng pizza. Nagutom tayo bigla. Wala bang paano dyan? Alam ko galing yun kay Micaela Allen. Oo, sakto. Oo, yun. So, 16 teams, no? Sayang walang Lasal no? Kaabang-abang pa naman sana. Tsaka ang bilis team, parang kailan lang natapos yung season 85, ngayon season 86 na tayo at season 99 na ng NCAA. Isang season, after season 99, season 100 na. Oo, yun ang mabigat, yun ang talagang kaabang-abang. Oo. Tsaka ayun. At masingit ko lang nung nung FIBA World Cup. 'Di ba? Syempre basketball, pero ang daming volleyball stars na nanood. Syempre in support. Nakita mo sa mga pictures? Sa mga posts sa SOCMED? Oo, nakita ko kasi pina-follow ko sa IG si Eliza Valdez. Nandun nga si Eliza Valdez din. Oo, nandun si Alay. Tapos si Mika Reyes, si Michelle Gumabo, parang buong final phase nandun sila, nanonood talaga sila. Dami. Naka-break. Ine-enjoy din ng mga volleyball stars natin yung competition. Yung FIBA. Oo, nakaraan. Minsan lang maganap sa mundo to Isa pa sa mundo sa Pilipinas to Di natin alam, after 50 years ba ulit maganap tong FIBA. Ikaw na si Lolo Team. So, ayan. Makikita mo isa na sa pinaparangalan dun. Ayan, again Shaky Super League po ay start na this week. So, 16 teams yan. Mag-aaroon po ng press conference yan. No, so pag nakuha natin yung mga detalye i-ano natin next week yung ang magiging dagdag na mga balita updates natin for the next Spikers Net natin sa susunod na linggo. And isa pa na magkakaroon ng press conference ay itong Maharlika Pilipinas Volleyball League. Hindi to MPBL team, MPVL. MPVL, grabe. So si former senator at boxing icon, legend, si Manny Pacquiao ay may niluluto na o baka luto na isang liga na para naman sa mga volleyball players na team sabi nila LGU based daw itong mga to. Parang MPBL. Parang MPBL. So mostly daw yung mga koponan na nasa MPBL, parang yun din yung magdadala ng mga volleyball teams naman nila. So maganda yan kasi hindi to professional, amateur and kumbaga development of the players. Tsaka mali mo may home and away din to. Oo, yun. Yun ang maganda. Ang galing MPVL. MPVL. ang witty nung ni former Senator Manny. Tsaka maganda to team kasi may mga dagdag na liga not just for the pros kundi yung mga papausbong and yung mga hindi masyadong naikilala dun sa mga lugar-lugar nga nila. Mas may kilala. Kasi sabi nila dito parang parang gusto nilang ma-develop yung mga local talents, makapag-create ng avenue for them na makilala din mapansin So siguro yung ibang detalye din pag nakuha natin to sa press con. Pero ang initial dito daw is 8 to 12 teams yung kanilang tinitignan na pwedeng sumali o dito sa first conference or first season ng MPVL. So yan. So kasi yung organizers yata nitong Shaky Super League at ng MPVL parang isa lang yan. So talagang kumbaga for the growth of volleyball. Especially in the grassroots level. Tama, yun. Saktong-sakto. Grassroots ang tinutumbok nitong Maharlika Pilipinas Volleyball League. So, abangan natin, yung mga magiging detalye pa nitong dalawang liga na to. Especially itong MPVL. Kasi yung Shaky Super League, andyan naman na yan kumbaga alam na natin. Pero itong MPVL, bago sa panglasa. Oo, talagang yung mga... Sino kaya ang mga... Siyempre, hindi na to yung mga hindi na to yung mga players na naglalaro sa mga schools or hindi parang pwede din. Malay mo meron or mag-represent.
Pero mga bagong mukha yung nandito. At saka kasamang Dennis, ang ganda nito kasi yung mga local athletes ng mga kunyari, mga cities kunyari sa Manila, sa Quezon City, or sa mga provinces, mas makikilala na rin natin. Lalo yung sa mga probinsya. Kasi, kumbaga, mabobroadcast malamang meron tong mga live streaming, di ba? Kagaya nung ginagawa sa basketball, yung MPBL nga. So, yun. So, ayan po, halos nakaka 3 ports na pala tayo. Bilis ng oras. Pero magbabalik pa po ang Spikers Net para po naman dun sa isa pang update ni team para sa Olympic qualifying tournament naman ng volleyball. So, diba yung PIBAN, nakaraan, yung mga OQTs na yung pinag-uusapan din natin. Sa volleyball, meron din yung mga Olympic qualifying tournament. Ang iba pang detalye niyan sa pagbabalik po ng Spikers Net. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Simulan ng mag-cheer. Your favorite volleyball teams are here. Spikers Net. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. So yun po, nagbabalik muli tayo dito sa Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. At nandito po tayo ngayon sa international news na. Ayan, medyo nakaka-distract sa labas kasi nagkakainan sila ng pizza dun. Hindi ko na sabihin kung anong brand, pero ipagpatuloy na natin dito. Pero hindi ho yan padala nung binabanggit natin kaninang liga. Meron. Pero okay lang din. Paano yung pakain ho ni Mika? Mikago. Mikago, yan. Mikago, hindi po yung volleyball player. Hindi rin yung volleyball player. Happy birthday, Mika. Go team yung... Anyway, ito nga. Nagwagi na sa Norseca Men's Volleyball Championship ang USA bago sila tumungo sa Olympic qualifying tournament. Isang naging magandang performance mula sa star setter nila na si Mika Christensen ang nag-lead sa United States para makuha ang podium finish dito, ang top of the podium sa 2023 Norseca Men's Volleyball Championship, ang kanilang huling event patungo sa Volleyball Olympic Qualifying Tournament. Yung campaign nila dito, it was a perfect campaign. Wala silang naging talo dito. And yung panalo nila kontra continental rivals na Canada is on straight sets, 25-20, 25-14, 25-22. Yan po yung naging panalo nila dito sa Norseca. Ang kung sa may mga ito yung Norseca sa hindi nakakaalam, ito isa to sa mga zonal competition. Yung sa Asia meron tayong mga zonal competitions din dito. Then yung sa North America is yung Norseca. And yun nga, ang North American, ang United States na ang nanalo dito. It was yung the 10th American victory in the tournament, yun nga. And yung sa
titles. Sila yung may second most titles. Kung yung USA merong 10, ang Cuba ang may pinakamarami dito with 16 titles dito. Ang opposite na si Matt Anderson ay sa mga tatlong American players na nakapunta sa double digits dito sa finals na ito, kung saan nagtali siya ng 16 points built from 12 kills, 2 aces, and 2 blocks. Ito ng mga outside hitters na si Thomas Jace and si Aaron Russell ay nagkaroon ng 12 points and 11 points apiece, with si Thomas Jace ay merong 12 attack points. Lahat din yung si Aaron Russell ay may 9 attack points, 1 ace, and 1 block. Yung Cuba naman, nag-finish sila ng 3rd place dito, kung saan tinalo nila sa 3 sets din ang Dominican Republic sa score na 25-15, 25-14, and 25-16. Ayan. Yun. Salamat team sa iyong update dyan sa Olympic qualifying tournament. So, yan pa yung isa natin sa abangan. Though walang, I guess parang malabo na makapasok naman yung ating bansa sa Olympic. Malayo, sobrang layong goal pa noon. But, syempre, yung mga papasok din sa Olympic, sa Olympics mismo pala na men's and women's volleyball. Syempre, yung mga napanood natin sa BNL. Nasa BNL na talaga. Yan yung mga expect natin. Dito po sa paparating na Olympic Games naman sa Paris next year yan. Yes, magsisimula na yung OQT, mga kaibigan. I'm pretty sure we will see Japan or China dun sa Olympics. So ayan. Ayan ho ang mga nakalap nating volleyball updates for this week. But before we end, team, syempre kahapon ay nagkaroon tayo ng celebration dito sa ating opisina, dito sa Presidential Broadcasting Service. Kasi 76th year, happy 76th year po sa PBS. Sa lahat po ng bumubuo ng estasyong ito, sa mga nagpasimula. Maraming salamat po sa inyo. At binabati natin ng isang Golden Awardee. Ng isang mainit na congratulations ang ating mga kasamahan po dito sa Sports Radio, sa Radyo Pilipinas 2. Siyempre, yung ating mga nasa master control na mga awardee, si Ma'am Nida, Sir Boyet, Sir Edmond, at si Sir Jess. Na mga gold awardees. Mga gold. Gold awardees. Tapos si Ma'am Ann, gold awardee din yan. Tsaka si Ma'am Judith, si Ma'am Ria naman, bronze. Si Miss Ann, 37 years in service. Yan. Naabutan pa ni Ma'am Ann yata si Sir Coco Trinidad. Ikalawang taon ni Ma'am Ann. Pero yung lifetime achievement natin, syempre sa ating station manager, Miss Cecil Kimlat, congratulations. Yes. At yung mga nominees din na si team, ito most promising, nominee yan. Kaya congrats din team. Ikaw nominee ka rin nung Ikaw finalist. Tapos si Aaron Bayato na nominee for Best Reporter. At yung ating docu na Bida, ang Bayaning Manglalaro, finalist din po yan sa Best Docu ng first PBS Lingkod Bayan Awards. So sa lahat po ng nanalo, congratulations sa inyo. Well-deserved ang inyong mga pagkakapanalo. Though, tawag dito, may mga nanalo sa mga magkakaibang departamento, pero at the end of the day, isa lang po ang ating hangarin, kundi ang mapagsilbi. Unity sa PBS. Dahil kumbaga, networks tayo ng Radyo Pilipinas. So, it is a success for everyone, syempre. So, yun team, before we end, mga gusto mong idagdag? Gusto ko lang batiin ang aking mga magulang na si Mama Arnita Pales at si Papa Bobby Tapales. Hello po sa inyo. And salamat po sa pag-antabay niyo dito sa Spikers Net ngayon ulit. Yan, maraming salamat din po, and shout out to my wife Jam, I love you. At maraming salamat po sa inyong pagtutok dito po sa Spikers Net. And until next week, magsama-sama po tayo. Ako po si Dennis Hilanga at with my partner Timothy Tapales. See you next week, and ingat po kayong lahat. Thank you very much. Thank you very much. Time to celebrate kulturang Pinoy.